Purihin ng Diyos, patuloy na rumaragasang pagpapalang patuloy ko pong dinideklara sa inyong mga tahanan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At hayaan niyo po, bago tayo makinig muli ng ilang talata ng salita ng Diyos at pagbulay-bulayan ito, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, marami pong salamat muli sa araw na ito, O Diyos, sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu ng aming mahal na Diyos, na patuloy na gumagabay sa amin at patuloy na nagsusupply ng lahat ng kalakasan mula sa kanyang salita. Salamat po, pagpalain niyo nga po ang aming pagbubulay-bulay sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Tayo pong lahat na nasa tahanan ay magsabi ng Amen. Amen. So, meron nga pong kanta, no, na nagpaalala sa akin, no, na inawit po ng isang Christian artist, walang iba si Don Moen. Sabi po niya, God will make a way when there seems to be no way. Opo, alam ko pong itong taong itong 2024, marami po tayong mga plano na gustong gawin, nais nating maipatupad. At nakakatuwa po, no po, dahil sa lahat po ng planong yan, ay nais ng Diyos na tulungan tayo, turuan tayo at samahan tayo upang ito ay magkaroon ng tagumpay. Alam niyo po, napakaganda po ng ating battle cry para sa taong ito. No? Sa JCSGO, sinasabi nga po, kay Kristo Jesus, tayo'y pasalamat sa ating paglawak at sa mga pintuang bukas sa taong 2024. Opo, talagang bukas ang pintuan daw ng mga pagpapala sa ating buhay or opportunities. No po, at lalawak daw po tayo. Ang mga business ninyo, ang karunungan ng bawat isa, ang kalakasan natin ay patuloy na paiigtingin ng Panginoon upang sa pagharap natin sa anumang mga hamon at pagsubok sa buhay, kasama po natin ang Diyos na magbibigay po sa atin ng tagumpay. Kaya nga po, pinagbulayan ko ang salitang ito sa aklat po ng Lucas, unang kabanata, talatang 4. Sabi nga doon, sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ng propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon at gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Amen. Meron din pala tayong bahagi para mangyari ang lahat ng bagay na ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Kaya praise God. Alam niyo po, walang ibang makakatulong sa atin. Hindi natin kaya ito. Kailangan po natin talaga ang tulong ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, nakita ko po, no, napakahalaga na alam po natin na itong daan na ito na nais ng Diyos ay nais niyang ihanda natin ay tungkol po sa daan ng katuwiran. Yes, kaya nga po ang title ko ngayon is Road to Righteousness. Okay, ano ba daw po yung kahulugan, biblical na kahulugan ng pagiging matuwid or katuwiran ng Diyos? Being right in the eyes of God. Yun, maging tumpak, maging naayon at maayos at nakalulugod ang ating mga gawa sa harap ng ating Panginoon. Okay? So, nandyan po yung inaayos din natin ang ating conscience, no? Na kung saan dito po nagmumula yung attitude natin. Alam niyo po kasi kung anong laman ng ating budhi, yun po ang attitude natin. Yun ang magiging karakter natin. Kaya tulungan tayo nawan ng Panginoon para may ayos natin ang ating attitude. Kasama na dito, okay, yung ating yung command na sinasabi po na ibinibigay ng Word of God. Handa po ba tayong sumunod doon? Kaya mga minamahal, kung ito po'y pangyayarihin natin sa ating buhay, isasagawa po natin dito, talagang maihahanda natin, no? At ang mga pagpapali talagang makakarating sa ating mga buhay. Okay? Sabi nga po sa mga taga-Roma, para makita po natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Romans chapter 3, verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala, kahit isa. Okay? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala, kahit isa. Pero kita nyo po, no? Ito nga po, no? Inilalarawan ng salita ng Diyos ang kalagayan natin sa kanyang harapan. Subalit, may ginawa po ang ating Panginoon. Sa aklat ng mga taga-Korinto, sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, okay, siya itinuring na makasalanan
upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo. Okay? Sa harap ng Diyos, binihisan ng katuwiran, tayo binihisan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kailangan po talaga na itong taon na ito, no, na lakaran natin, no, kung ano po yung instruction na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu, hilingin natin na malakaran po ito. Magawa po natin ito. Kasi, ano daw yung daan na maghahatid sa atin, sa katuwiran, sa righteousness ng ating Panginoon. It is an internal series of action. No? Internal series, tuloy-tuloy, na kailangan ay itong taong ito, walang magpaparking, walang tatabi, walang magbabakasyon, walang magpapahinga sa kalooban ng Diyos dahil doon lang natin talaga matatagpuan. No po ang tunay na kasagutan, unang-una sa ating mga panalangin, at pangalawa, kung paano natin magagawa ang lahat ng nais ng Panginoon. Okay? So hindi magiging mahirap para sa atin ang sumunod kung kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Alam niyo po, ito series of action, hindi lang ito yung basta ipinapanalangin, kundi ito rin po talagang kinakailangan ng gawa. Kasi nga, marami po, panalangin ng panalangin. Kailan ba natin ito gagawin? Kailangan, hilingin natin sa Panginoon ang go signal. At alam naman po natin na mabuti ang Diyos at He is always working in the right time. Talagang sa bawat panahon na itinatakda ng Diyos, sigurado yung tagumpay ay makakamit nating lagi. Okay? So, itong taon ito, sabi nga, righteousness, alam niyo po, ang pagiging matuwid ay may kaugnayan sa pagiging matuwid. Pagiging makatarungan, ang ibig ko pong sabihin. So, kinakailangan, dapat din na gumawa tayo ng maging makatarungan po tayo. Okay? So, hindi lahat ng panahon, laging umaasa tayo sa iba. Kailangan talagang sa Panginoon lang tayo dumipende. Okay? So, kaya nga minsan nagbubulay-bulay ako. No? Talagang inaalam ko rin kung anong kalooban ng Panginoon. Pero minsan, maaari siguro ang tanong din ng Diyos sa atin saan mo ako dadalhin? Amen? Pero dapat tayo ang sumama kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Dapat yung plano niya ang matupad sa ating mga buhay. Okay? Alam niyo po, ang kaluluwa natin, pag tayo nangihina, pag tayo ay talagang alam natin na medyo nagkasala tayo sa Panginoon, our soul needs restoration. Kailangan po magpa-restore tayo kagaya ni Haring David. Na po, kahit malaki ang naging pagkakulang niya, pagkakasala niya sa Panginoon, sinabi niya na siya ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Sabi nga po sa kanyang salita, no? Okay, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness. Kaya nga po, lumakad pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Alam niya ang Diyos ay mabuti, nagpapatawad. Kaya naman lahat ng mga plano ng Diyos sa buhay niya ay naipatupad. Mula sa pagiging pastol, siya po ay naging hari ng Israel. Kaya nga po, ito marahil siguro, ito rin yung panahon ng time of spiritual revival sa ating mga buhay. Lumapit tayo sa Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, makakalakad tayo at mangyayari ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Itong taong ito, taon ng paglawak, taon ng bukas na oportunidad o pintuan ng oportunidad para po sa bawat isa sa atin. So, hanggang dito na lamang po at hayaan niyo pong ipanalangin ko ang bawat isa na nasa inyong mga tahanan at nakikinig. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po na kami po ay patuloy na iniingatan mo, Panginoon. Sa pagpasok pa lang ng taong ito, ay malinaw na po, Panginoon, na may magandang plano ka sa aming mga buhay. Kaya nga't dalangin ko, patuloy mong pagpalain ang lahat po ng aming mga minamahal at tagapakinig that this year 2024, lahat po kami, Panginoon, ay tunay nga makakasaksi ng mga kamangha-mangha, mga kahimahimalang mga bagay na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nakikinig sa kanilang mga panalangin. Lord, we pray, O God, na ang lahat ng ito ay makakatanggap ng kasagutan mula sa iyo. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mula po dito sa JCSGO campsite, ito po ang inyong mahal na kapatid na nagsasabing, Shalom and God bless.